Ang positibong pag-iisip ay may malaking epekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Nakakatulong ito upang mapanatili ang ating mental at emotional na kalusugan, mapahusay din ang ating mga relasyon at makamit ang ating mga pangarap. Ngunit hindi madaling maging positibo sa lahat ng oras, lalo na kapag dumaranas tayo ng pagsubok. Kaya naman, narito ang 10 detalyadong paraan upang mapabuti ang positibong pag-iisip at mapanatili ang masayang pananaw sa buhay. Number 1. Iwasan mo ang mga negatibong tao at sitwasyon. Ang ating kapaligiran ay may malaking epekto sa ating iniisip at nararamdaman. Kung palagi kang napapaligiran ng mga negatibong tao, maaaring mahawa ka sa kanilang negatibong pananaw. Piliin mo ang mga taong kasama mo. Mas mabuting makisama ka sa mga taong positibo at may mabuting layunin sa buhay. Iwasan mo ang mga taong laging nagrereklamo, naninira ng iba, o may negatibong pananaw. Limitahan mo ang paggamit ng social media kung nakakapagdulot ito ng stress o negatibong emosyon. Matutong lumayo sa mga sitwasyong nagdadala ng sama ng loob o hindi ka nais-nais na damdamin. Kapag napapaligiran tayo ng positibong enerhiya, mas madali nating makuha ang masayang pananaw sa buhay. Ang pag-iwas sa negatibong tao at sitwasyon ay hindi nangangahulugan ng pagtalikod sa kanila, kundi ng pagpili ng kapayapaan at positibong pananaw sa buhay. Hindi natin makukontrol ang ugali ng iba, ngunit kaya nating piliin kung paano natin haharapin ang mga ito sa pamamagitan ng pagiging mas mapanuri sa mga taong pinapalibutan natin at sa mga sitwasyong pinapasok natin. Mas magiging madali ang pagkakaroon ng positibong pag-iisip at masayang buhay. Number 2, magsanay ka ng self-affirmation o positibong pagsasalita sa sarili. Ang paraan ng ating pakikipag-usap sa ating sarili ay may malaking epekto sa ating kumpiyansa at pananaw sa buhay. Ang positibong self-affirmation ay nakakatulong upang maitaas ang ating tiwala sa sarili at alisin ang pag-aalinlangan. Gumamit ka ng positibong pahayag tulad ng, kaya ko ito. Ako ay malakas at matatag. Karapat dapat akong mahalin at pahalagahan. Iwasan mo ang paggamit ng negatibong pananalita sa sarili tulad ng, hindi ko kaya o palagi akong nabibigo. Mag-practice ka ng positibong self-talk tuwing umaga upang masimulan mo ang araw mo ng may magandang pananaw. Kapag palagi tayong nagsasalita ng positibong mga bagay tungkol sa ating sarili, mas madali tayong maniniwala na kaya nating harapin ang anumang pagsubok. Ang positibong pagsasalita sa sarili ay isang makapangyarihang kasangkapan upang mapanatili ang positibong pag-iisip at itaas ang kumpiyansa sa sarili. Sa pamamagitan ng self-affirmation, natutulungan natin ang ating sarili na labanan ang pag-aalinlangan, stress, at negatibong pananaw sa buhay. Tandaan mo, ang paraan ng ating pakikipag-usap sa ating sarili ay nagiging realidad natin. Kaya piliin nating punuin ang ating isipan ng mga positibong pahayag upang magkaroon tayo ng mas masaya, mas matatag, at mas matagumpay na buhay. Number 3, ituon ang atensyon sa mga solusyon, hindi sa problema. Sa buhay, hindi maiiwasan ang mga pagsubok at hamon. Lahat tayo ay nakakaranas ng mga problema, maliit man o malaki. Ngunit ang tunay na tagumpay at kasiyahan ay hindi nakasalalay sa dami ng problemang ating kinakaharap, kundi sa ating kakayahang lutasin ang mga ito. Sa halip na mag-focus ka sa mga problema, mas mainam na hanapin mo ang mga solusyon. Ang positibong pag-iisip ay hindi nangangahulugan ng pagwawalang bahala sa mga pagsubok, kundi ng aktibong paghahanap ng paraan upang malampasan ang mga ito. Kapag may problema ka, maglaan ka ng oras upang pag-isipan ang posibleng solusyon. Huwag kang magpakulong sa negatibong emosyon. Gamitin mo ang lakas mo upang gumawa ng hakbang patungo sa pagbabago. Magsanay ka ng pagiging flexible. Halimbawa, kung hindi gumana ang isang solusyon, subukan mo ang iba pang paraan. Kapag mas nakatuon tayo sa kung paano natin masusolusyonan ang isang problema, mas nagiging madali ang pagharap dito ng may positibong pananaw. Bakit mahalaga ang pag-focus sa solusyon? Nakakatulong ito upang mapanatili ang positibong pag-iisip. Kapag nakatuon tayo sa solusyon, mas nagiging optimistiko tayo at nagkakaroon tayo ng pag-asa. Sa halip na maipit sa problema, natututo tayong mag-isip ng praktikal at mabisang hakbang.
Ang pag-aalala sa problema ng walang konkretong aksyon ay nagpapalala lamang ng ating emosyonal na kalagayan. Ang matagumpay na paglutas ng problema ay nagbibigay sa atin ng tiwala sa ating kakayahan. Ang mga taong nakatuon sa solusyon ay mas mabilis umangat sa buhay dahil hindi sila natatakot harapin ang mga hamon. Ang problema ay bahagi ng buhay. Ngunit hindi natin kailangang matalo nito. Ang susi sa tagumpay at kasiyahan ay ang pagtuon sa solusyon sa halip na mag-focus sa problema. Tandaan mo, ang bawat problema ay may solusyon. Ang pagiging kalmado at positibo ay makakatulong sa mas malinaw na pag-iisip. Ang pagiging bukas sa iba't ibang posibilidad ay nagdadala ng mas maraming oportunidad. Ang tamang mindset ay may malaking epekto sa ating kakayahang harapin ang buhay. Sa halip na malugmok sa problema, sanayin mo ang iyong sarili na mag-isip ng solusyon at kumilos ka upang malutas ito. Sa ganitong paraan, mas magiging masaya ka, matagumpay, at matatag ka sa anumang pagsubok na dumating sa iyong buhay. Number 4. Magkaroon ka ng layunin at pangarap. Ang pagkakaroon ng malinaw na layunin at pangarap sa buhay ay isa sa pinakamabisang paraan upang mapanatili ang positibong pag-iisip. Kapag alam natin kung ano ang gusto nating makamit, nagkakaroon tayo ng direksyon, inspirasyon, at determinasyon upang ipagpatuloy ang ating paglalakbay. Kahit may mga pagsubok na dumating, maraming tao ang naliligaw o nakakaramdam ng kawalang layunin dahil hindi nila alam kung ano ang nais nilang makamit. Kapag wala kang layunin, madali kang panghinaan ng loob at mawalan ka ng gana sa buhay. Ngunit kung may malinaw kang pangarap, mas madali kang gigising sa umaga na may sigasig at pag-asa. Pag-usapan muna natin kung ano ang layunin at ano ang pangarap. Ang layunin, ito ang direksyon o adhikain na nais mong marating sa buhay. Maaari itong may kinalaman sa iyong trabaho, pamilya, personal na pag-unlad o iba pang aspeto ng buhay. Ang pangarap naman, ito ang mga bagay na pinapangarap mong makamit sa hinaharap. Tulad ng iyong dream job, dream house, o anumang bagay na magbibigay sa iyo ng kasiyahan at kaganapan. Ang layunin at pangarap ay magkaugnay. Ang layunin ang nagsisilbing mapa mo at ang pangarap ang destinasyon. Bakit mahalaga ang magkaroon ng layunin at pangarap? Kasi nagbibigay ito ng direksyon. Kapag malinaw ang iyong layunin, alam mo kung saan mo gustong pumunta at hindi ka madaling malihis sa landas. Nagpapalakas ito ng determinasyon. Mas magiging porsigido kang kumilos at magsikap dahil may dahilan ka upang ipagpatuloy ang laban. Nagbibigay din ito ng inspirasyon. Ang pagkakaroon ng pangarap ay nagbibigay ng dahilan upang magsaya at maging mas positibo sa buhay. Nagpapalakas din ng kumpiyansa sa sarili. Kapag unti-unti mong nakakamit ang iyong mga layunin, lumalakas ang iyong tiwala sa sarili. Nakakatulong din ito sa pagtatagumpay. Ang mga matagumpay na tao ay yaong may malinaw na pangarap at layunin na kanilang tinutupad. Ang pagkakaroon ng malinaw na layunin at pangarap ay mahalaga upang magkaroon ng direksyon sa buhay. Kapag alam mo kung ano ang gusto mong marating, mas magiging madali ang paggawa ng desisyon at aksyon upang matupad ito. Tandaan mo, ang pangarap ay abot kamay kung may tamang plano ka at pagsisikap. Ang positibong mindset at determinasyon ay susi sa tagumpay. At huwag kang sumuko kahit may mga pagsubok. Number 5, magpasalamat ka sa maliliit na bagay. Ang pagpapasalamat ay isang epektibong paraan upang mapabuti ang ating pananaw sa buhay. Kapag natutunan nating pahalagahan ang maliliit na bagay, mas nagiging madali para sa atin na makahanap ng kasiyahan sa araw-araw. Paano ito gawin? Gumawa ka ng gratitude journal at isulat mo araw-araw ang 3 bagay na iyong ipinagpapasalamat. At least 3 bagay lang. Pagtuunan mo ng pansin ang mga positibong karanasan sa halip na ang mga negatibo. At ipagdiwang ang maliliit na tagumpay gaya ng maagang pagising, magandang panahon, o isang masarap na pagkain. Pasalamatan mo ang mga taong tumutulong sa iyo kahit sa maliliit na paraan. Ang pagiging mapagpasalamat ay naglalayo sa atin mula sa negatibong pag-iisip at nagbibigay daan sa atin upang makita ang kagandahan sa paligid natin. Number 6, magsanay ka ng pagpapatawad. Ang pagpapatawad ay isa sa pinakamahalagang hakbang tungo sa positibong pag-iisip at panloob na kapayapaan. Madalas kapag nasasaktan tayo ng ibang tao, nagkikimkim tayo ng galit, nagkikimkim tayo ng sama ng loob at hinanakit. Ngunit alam mo ba na ang hindi pagpapatawad ay parang lason
na unti-unting sumisira sa ating isip at damdamin? Sa halip na magpatuloy sa galit, mas mabuting matutong magpatawad. Hindi lamang ito para sa taong nakasakit sa atin, kundi higit sa lahat para sa ating sariling kapayapaan at kasiyahan. Ano ba ang tunay na kahulugan ng pagpapatawad? Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagtanggap o pagbabaliwala sa mali ng iba. Hindi rin ito nangangahulugan na dapat mong kalimutan ang sakit na idinulot nila sa'yo. Sa halip, ang pagpapatawad ay isang kusang loob na desisyon na pakawalan ng hinanakit at galit upang makalaya ka mula sa negatibong emosyon. Ito ay isang pagpapahayag ng lakas ng loob, pagmamahal at pag-unawa. Ang patuloy na paghawak sa galit ay nagdudulot ng stress, anxiety at depresyon. Kapag natuto kang magpatawad, mararamdaman mo ang kaginhawaan sa iyong puso at isipan. Ayon sa mga pag-aaral, ang pagpapatawad ay nakakatulong upang mapababa ang blood pressure, mabawasan ang stress hormones, at mapanatili ang malusog na puso. Ang pagpapatawad ay nagbubukas ng oportunidad upang muling buuin ang tiwala at mas mapatatag ang relasyon sa pamilya, kaibigan, at kasamahan. Hindi mo kailangang dalhin ang bigat ng sama ng loob habang buhay. Kapag pinili mong magpatawad, mas magiging magaan ang iyong kalooban at mas magkakaroon ka ng positibong pananaw sa buhay. Pero ang tanong ganito, bakit mahirap magpatawad? Maraming dahilan kung bakit mahirap magpatawad, lalo na kung malalim ang sugat na idinulot sa atin ng iba. Narito ang ilan sa mga hadlang sa pagpapatawad. Una, takot tayo na baka maulit ang pagkakamali. Baka kung patawarin mo ang isang tao, gawin niya ulit ang masamang ginawa niya. Pangalawa, pakiramdam na hindi sila karapat-dapat sa kapatawaran. Minsan kasi, iniisip natin na hindi dapat patawarin ang isang taong hindi humihingi ng tawad. Pangatlo, patuloy na sakit at galit. Kapag sariwa pa ang sugat, mahirap bitawan ang sakit at galit. Pang-apat, pag-iisip na ang pagpapatawad ay kahinaan. May mga taong iniisip na ang pagpapatawad ay nangangahulugang pagiging mahina o nagpapatalo. Ngunit ang totoo, ang pagpapatawad ay isang tanda ng lakas ng loob at pagiging mas mataas kaysa sa sakit na ating naranasan. Ang pagpapatawad ay hindi laging madali, pero ito ang susi sa panloob na kapayapaan at positibong pag-iisip. Tandaan mo, ang pagpapatawad ay para sa iyong sarili, hindi para sa iba. Ang pagpapatuloy sa galit ay hindi makakatulong sa iyong paglago. Mas magiging masaya at payapa ang iyong buhay kung matututo kang magpatawad. Kung gusto mong magkaroon ng mas magaan at mas positibong buhay, magsanay ka ng pagpapatawad at mararamdaman mo ang tunay na kapayapaan. Ang pagpapanatili ng galit at sama ng loob ay nagdudulot ng negatibong emosyon na maaaring makaapekto sa ating kalusugan. Uulitin ko, ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng paglimot sa pagkakamali ng iba, kundi ng pagpapalaya sa ating sarili mula sa bigat ng hinanakit. Number 7, maglaan ka ng oras sa sarili mo at sa mga bagay na nagpapasaya sa'yo. Sa mabilis na takbo ng buhay, maraming tao ang masyadong abala sa trabaho, abala sa pamilya, at iba pang responsibilidad, kaya nakakalimutan nilang alagaan ang kanilang sarili. Ngunit mahalaga ang paglalaan ng oras para sa sarili upang mapanatili ang positibong pag-iisip, mabuting kalusugan, at masayang pamumuhay. Ang self-care o pangangalaga sa sarili ay hindi isang luho, kundi isang pangangailangan. Kapag binibigyan mo ng sapat na oras ang iyong sarili upang gawin ang mga bagay na nagpapasaya sa'yo, nagkakaroon ka ng mas mataas na enerhiya, mas positibong pananaw, at mas malaking kakayahan upang harapin ang mga hamon sa buhay. Marami kasing tao ngayon ang nag-aakala na ang paglalaan ng oras para sa sarili ay pagiging makasarili. Ngunit sa totoo lang, ito ay isang paraan ng pagpapahalaga sa sariling kalusugan at kaligayahan. Ang pagkakaroon ng me time ay nakakatulong upang mabawasan ang tensyon sa katawan at isipan. Kapag inaalagaan mo ang sarili mo, mas lumalakas ang iyong self-esteem at positibong pananaw sa buhay. Ang pahinga at mga gawain na nagpapasaya sa iyo ay nagbibigay ng panibagong sigla at inspirasyon. Kapag masaya ka sa sarili mo, mas magiging masaya ka rin sa pakikitungo sa ibang tao. Mas magiging epektibo ka sa trabaho at iba pang gawain
kapag may oras kang nagpapahinga at nagpapakasaya. Sa madaling salita, ang pag-aalaga sa sarili ay hindi lamang para sa'yo, kundi para rin sa mga taong nasa paligid mo. Dahil kapag ikaw ay masaya at nasa mabuting kalagayan, mas kaya mong ibigay ang iyong pinakamahusay sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Tandaan mo, ang self-care ay hindi pagiging makasarili. Mahalaga ang pagbibigay ng oras sa mga bagay na nagpapasaya sa'yo. Kapag inalagaan mo ang iyong sarili, mas kaya mong alagaan ang iba. Kaya simula ngayon, bigyan mo ng halaga ang iyong sarili at makikita mo kung paano ito makakapagpabago ng iyong buhay para sa ikabubuti. Ang pag-aalaga sa sarili ay mahalaga upang mapanatili ang positibong pag-iisip. Kapag tayo ay napapagod, nagiging mahirap para sa atin ang manatiling masaya at positibo. Number 8, magsanay ka ng mindfulness at meditation. Sa modernong buhay, maraming tao ang nakakaranas ng labis na stress, pagkabahala at pagkabalisa. Ang mga teknolohiyang patuloy na umuusad, ang mabilis na takbo ng buhay, at ang matinding pressure mula sa trabaho at pamilya ay maaaring magdulot ng labis na pag-iisip at emotional na pagkapagod. Isang mabisang paraan upang mapabuti ang ating kalusugan sa isip at katawan ay ang mindfulness at meditation. Ang mindfulness at meditation ay mga practice na nakatutok sa pagkakaroon ng pagkamalay sa kasalukuyan. Self-awareness, pagpapapansin sa ating mga iniisip, nararamdaman, at ang ating paligid nang hindi tayo nagpapadalas sa mga ito. Sa pamamagitan ng mga ganitong kasanayan, natututo tayong magkaroon ng kontrol sa ating isipan at emosyon na nagdudulot ng mas positibong pananaw sa buhay. Tandaan mo, ang mindfulness at meditation ay hindi kailangan ng maraming oras. Kahit ang mga simpleng hakbang tulad ng paghinga at pagninilay-nilay ay makakatulong upang mapabuti ang iyong buhay. Ang pagiging mindful ay isang kasanayan na nangangailangan ng oras at pagsasanay. Ngunit sa bawat hakbang, makikita mong mas madali at mas masaya ang buhay. Maglaan ka ng ilang minuto araw-araw upang magsanay ng mindfulness and meditation at madarama mo ang malaking pagbabago sa iyong isipan at katawan. Number 9. Maging masayahin at matutong tumawa. Ang pagtawa ay isang natural na paraan upang mabawasan ang stress at mapanatili ang positibong pananaw sa buhay. Paano ba ito gawin? Manood ka ng nakakatawang palabas o pelikula. Makipag-usap ka sa mga taong may sense of humor. Huwag mong masyadong seryosohin ang maliliit na problema. Hanapin mo ang humor sa bawat sitwasyon. Kapag natutunan nating tumawa at magpahalaga sa masasayang sandali, mas nagiging madali para sa atin ang maging positibo. Number 10, palibutan mo ang sarili mo ng positibong inspirasyon. Ang ating iniisip ay naapektuhan ng mga bagay na ating binabasa, pinakikinggan, at pinapanood. At paano ito gawin? Magbasa ka ng mga motivational books or articles. Makinig ka sa inspirational podcasts o music. O manood ka ng video kagaya nito. At gumawa ka ng vision board upang mapanatili ang motibasyon sa buhay. Ang paglalagay ng positibong inspirasyon sa ating paligid ay tumutulong upang mapanatili ang ating magandang pananaw. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga simpleng trick na ito, mas madali nating mapapanatili ang positibong pag-iisip at mas magiging masaya tayo sa ating buhay. Umpisahan natin ang video ito sa quote na ito. Habang may buhay, may pag-asa. Totoo naman yan, di ba? Sinasabi ko na to ng paulit-ulit na lahat tayo ay nakakaranas ng kahirapan at makakaranas pa ng matinding kahirapan. Ang taong puno ng karunungan, ang taong mapagmahal, ang taong matalino, ang taong positibo sa buhay, lahat ng mga taong yan ay nakakaranas ng pagdurusa. Nakakaranas ng kabiguan, nakakaranas ng breakup, nakakaranas ng kalungkutan. But the great thing is, these people have found their way out of the depths of their own despair. These people have experienced many ups and downs and have gained an appreciation, a sensitivity, and an understanding of life. Kaya't ito ang dahilan kung bakit sila ang mas nakakaunawa sa mga taong nabibigo rin sa buhay. Sila ang nakakaintindi dahil nakakaranas na sila niyan.
At sila rin ang marunong magmahal dahil nasubukan na nilang masaktan. At alam mo ba na ang mga taong yan ay hindi isinilang na ganyan na agad ang ugali. Habang lumalaki sila mula sa pagiging negatibo, ay unti-unting nagbago ang kanilang buhay dahil sa hatid ng mga aral ng mga pagsubok. Marami na akong nakausap na mga taong nawawala sa kanilang landas. Mga taong walang alam kung paano tratuhin ang kanilang sarili. Mga taong takot sa matinding problema. At sinabihan ko sila na ang mga pagsubok na yon ay magpapalakas sa kanila. Magpapalakas sa ating lahat. We are living in this crazy world. Pati ako binabangga ng maraming pagsubok. Ilang beses na rin akong lumuhod, humiga, nadapa, umiyak. Minsan nga may mga araw na kini-question ko ang Diyos kung bakit hinayaan niya lang akong nahirapan. At normal lang lahat yon. May gusto kong ibahagi sa inyo na Bible verse na may tao rin na nahihirapan ng sobra at kini-question niya ang Diyos. Basahin natin ang Habakuk 1, 2 at 3. O aking Diyos, hanggang kailan ako hihingi ng saklolo at hindi mo ako diringgin? Hanggang kailan ako makikiusap na iligtas mo ako sa karahasan at hindi ka kikilos? Bakit mo ipinapakita sa akin ang kasamaan? At bakit mo hinahayaan ang pag-aapi? Bakit nasa harap ko ang pagkawasak at karahasan? At bakit laganap ang pag-aaway at labanan? Kita mo yan? Hindi lang tayo ngayon ang nahihirapan. Simula pa noong unang panahon. Pero mas lalo lang tumitindi ang problema ngayon. But here's the thing. Sa katotohanan lang tayo. Kapag tinamaan tayo ng mahihirap na sitwasyon, yung sitwasyon na mahirap talagang banggain, ikaw lang ang magdidesisyon. Magpapatalo ka na lang ba? O gagamitin mo ito upang mas lalo kang tumatag? The choice is yours to make. Kaya ngayon, gusto kong ipaalala sa'yo na may magagawa ka pa kahit sobrang nahihirapan ka na at kahit gusto mo nang sumuko. Pero bago po natin ipagpatuloy ang video ito, gusto kong ipabot ang aking pasasalamat kay Jemima Olidiana. Natutuwa po ako dahil may positibong impact sa buhay mo ang mga videos na pinapanood mo. Maraming salamat sa araw-araw mong panonood. Maraming salamat din kay Anthony Serapion. 2019 ko ginawa ang channel na ito at sinubaybayan na pala ako ni Sir Anthony mula pa noong simula. Maraming salamat din kay Claire Igcas dahil itinuring niya akong kakampi sa buhay. Pero mas kakampi po natin ang Diyos. Ilagay po natin ang Diyos sa sentro ng ating buhay. Maraming salamat po sa iyong napakagandang komento. Number 1. Ang kaligayahan at kalungkutan ay parte ng ating buhay. Tandaan mo yan. It helps you grow. Marami kasing mga tao na humihiling na sana'y parang rose and butterfly na lang ang buhay araw-araw. Yung magandang buhay. Tama nga naman, humiling ka ng rosas, pero hindi mo ba napansin na ang rosas ay may mga tinik din? Ang paru-paro ay maikli lang ang lifespan. Yan kasi tayo eh. Gusto nating madali lang lahat. Yan ang dahilan kung bakit mas lalo tayong nahihirapan. Wala kasi tayong matutunan sa madaling bagay. So many of us are afraid of ourselves, afraid of our own truth, and afraid of our feelings. We talk about how great the concepts of life and love are, but then we hide from real life and true love every day. Palagi na lang tayong nagtatago sa tunay nating katauhan kasi ayaw nating tanggapin na ang buhay ay hindi madali. Ayaw nating tanggapin na masasaktan tayo. How can we ever deal with real life and true love if we are afraid to feel what we really feel? We need to feel the pain, just as we need to feel alive and loved. Pain is meant to wake us up. Pero ano ang ginagawa natin? Tinatago natin ang tunay nating nararamdaman. Kaya tayo nalulumbay. Hindi kasi natin inilabas ang ating nararamdaman. Realize this. Pain is something to carry willingly, just like good sense. Because you can only learn how strong you are when being strong is the only choice you have. It's all in how you carry the things that don't go your way. That's what really matters in the end. Ang saya at lungkot ay parte ng ating buhay. Parte ito ng ating realidad. If you hide your pain, you're letting the lies of insecurity destroy your reality. Tanggapin mong nasaktan ka. Lumaban ka ulit. Damhin mo ang sakit sa puso mo. Kapag tinatanggap mo ito ng buo, mas lalo kang lalakas. Number 2,
ang buhay ay gulong ng palad. Isa ito sa mga pinakagusto kong kanta, Gulong ng Palad. Minsan nasa itaas tayo, minsan bumabagsak tayo. And it's really okay kapag hiniling mo lang na maganda ang takbo ng iyong buhay sa lahat ng oras, para mo na ring hiniling na sana'y hindi na gumabi pa. Malabong mangyari ang kahilingan mo. Kahit ano pa ang gawin mo, hindi mo mapipigilan ang hampas ng alon sa buhay mo. Tandaan mo to, ang alon ay tumataas at bumababa rin. Ganyan na ganyan ang cycle ng buhay. Tanggapin mo ang katotohanan yan. Bumitaw ka na sa ilusyon mo upang maging matiwasay ang buhay mo. It becomes clear that life's ups requires life's downs. Sa madaling salita, walang perpektong buhay. Pero napakaganda pa ring mamuhay. Our goal shouldn't be to create a perfect life, but to live an imperfect life in radical amazement. Yun bang pagising pa lang natin, ramdam na natin kung gaano kaganda ang nilikha ng Diyos. Everything in this universe is extraordinary. Every day is a gift. Kaya't huwag mong hayaan na ang problemang ito ang tatalo sa'yo. Huwag mong hayaan na ang matamis mong buhay ay mapapalitan ng pait habang buhay. Change your thoughts and change your reality. And mindset is especially powerful when it comes to accepting that. Number 3, ang takot ay nagsisimula sa isipan. Naramdaman mo naman ito, di ba? Takot ka sa iyong kinabukasan. Takot ka sa mga bagay na hindi pa nangyayari. At ang nakakatawa pa dyan, hindi lahat ng inaakala mo ay mangyayari. Pinaglalaruan ka lang ng isipan mo. Ang takot na yan ang pumipigil sa'yo. You can't take another step because the lies of fear stop you. Mas binibigyan mo ng kapangyarihan ang takot, kaya ito'y lumalaki na at nagiging anxiety. But you know what? Fear is not as powerful as it seems. Fear is only as deep as your mind allows. You are still in control. So take control. Kaya't kailangan mong harapin ang iyong takot. Kapag hindi mo ito lalabanan, palagi kang matatalo nito. Dahil ang kalaban mo ay ang isipan mo. Hindi mo ito mahahawakan. Hindi mo ito masasapak. The key is to acknowledge your fear and directly address it. Fight hard to shine the light of your words upon it. I guarantee you can beat fear if you face it. Be courageous. And remember, courage doesn't mean you don't get afraid. Courage means you don't let fear stop you from moving forward with your life. Number 4, ang karanasan mo ang magpapaunlad sa'yo. Dahil sa mahirap na karanasan ni Manny Pacquiao, nagtatagumpay siya. Si Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Henry C. at marami pang iba. Kung babasahin mo lang ang kanilang tunay na kwento, mas lalo kang gaganahang mamuhay. Because the truth is, you are growing through experience. Good things pass, as well as bad things. This is what makes life so interesting. With a positive attitude, you will always be pleasantly surprised. Stop expecting things to be great. Just appreciate them for what they are. At hindi lahat ng kagustuhan mo ay makukuha mo. Minsan masusungkit mo ang mga bagay na hindi mo inaasahan. Masasaktan ka sa pangyayaring yan, but turn that into wisdom. You have to accept what has happened and use what you've learned to step forward. Number 5, mag-focus ka lang sa ngayon. May marami pa ring tao na kumukontra sa aral na to. Sabi kasi nila, kaya raw walang nararating ang tao kasi hindi nila iniisip ang kinabukasan nila. Pero sa totoo lang, hindi mo maaayos ang iyong kinabukasan kung wala kang pakialam sa buhay mo ngayon. Kasi ang bukas ay magiging ngayon. Hindi mo ba nakuha ang punto? Pagising mo bukas, ito'y magiging ngayon. People don't realize this. The future is always now. Gawin mo lahat ngayon upang mahuhulma nito ang iyong kinabukasan. Life is not lived in some distance. It is lived here and now with the reality of the way things are. Yes, by all means, you can work toward an idealized tomorrow. Yet to do so, you must successfully deal with the world as it is today. Sometimes we avoid experiencing exactly where we are because we have developed a belief based on past experiences that it is not where we should be or want to be. But the truth is,
Where you are now is exactly where you need to be to get to where you want to go tomorrow. So appreciate where you are. Sa bawat pagising mo, magpasalamat ka dahil buhay ka pa. Huwag kang matakot sa panibago na namang pagsubok. Much of what you fear does not exist. Happiness is a mindset that can only be designed into the present. Hindi ka magiging masaya kapag nag-iisip ka lang palagi sa kinabukasan mo. Bagkus, maghatid lang ito ng pag-aalala. How about thinking about your past? Maghatid lang ito ng pagsisisi. Some people seem to think all their happiness awaits them in the years ahead, while some people believed the best moments are behind them. Don't be one of them. Huwag mong hayaang mawala ang focus mo sa ngayon. Dahil lang sa kakapokus mo sa araw na hindi pa dumating at sa kakapokus mo sa nakaraan na hindi na maibabalik. Number 6. Marami kang mapapasalamatan. Hindi ka ba magpapasalamat na kahit sa kabila ng pasakit sa buhay, ay buhay ka pa rin? Hindi ka ba natutuwa na may nagmamahal pa rin sa'yo? Kahit nahihirapan ka na, nakukuha mo pa rin tumawa. Being positive in a negative situation is not naive. It's a sign of leadership and strength. Kung nawala man ang mahal mo, pinalitan naman ito ng leksyon. Kung sinubok ka man ng panahon, hatid naman ito ay ang kalakasan. Kung pakiramdam mo ay walang nagmamahal sa'yo, isipin mo ang trilyong selula sa loob ng katawan mo. Palagi silang nagtatrabaho para mabuhay ka lang. May irereklamo ka pa ba? May trilyon kang kakampi sa buhay at ibinigay yan ng Diyos para sa'yo. Be thankful for all the small things in your life because when you put them all together, you will see just how significant they are. Ang problema lang kasi sa atin ay magpapasalamat lang tayo kung may mangyayaring maganda sa ating buhay at kung nagtagumpay na tayo sa buhay. Huwag nating kalimutan ang maliliit na bagay na nasa sa atin na. Number 7, magpursigi ka lang. Walang dahi-dahilan. Walang pero-pero. Huwag mo lang madaliin ang bagay. Pagdaanan mo muna ang proseso. Great things take time. With patience, you can greatly expand your potential. Ang pangit naman kung bukas, agad-agad makakamit mo na ang tagumpay. Di ba? Ang Diyos nga hindi nilikha ang lahat sa isang araw lang. Kahit alam natin kaya niyang gawin yun. Pero hindi ibig sabihin na ang mahabang pasensya ay mahabang paghihintay, na nakatunganga ka na lang sa kakahintay. Patience is the ability to keep a good attitude while working hard for what you believed in. It's the willingness to stay focused, confidently taking one small step at a time. Walang elevator sa tagumpay. Lahat tayo ay naghahagdan. Number 8. Matuto kang mamuhay ng mag-isa. Ibig kong sabihin, huwag kang maghintay kung ano ang idinidikta ng ibang tao sa'yo. O kaya gumagawa ka lang ng kamanghamanghang bagay para lang magpa-impress. Ganyan kasi ang karamihan eh. Kapag may nakamit na, gustong-gustong ipagyabang sa iba. Pero para sa'yo, ano ba ang dahilan mo kung bakit mo ipapakita sa ibang nakamit mo? May mga tao ring tumulong pero pinupost naman sa social media para lang makaani ng respeto. To be honest, mas pinapa-impress pa nila ang tao kaysa sa Diyos. Huwag mo silang tularan, okay? Kasi alam mo, kahit hindi mo na ipapaalam sa iba mga nagawa mo, alam ng Diyos ang lahat ng kabutihan mo. I want you to remember this. You are not in this world to live up to the expectations of others, nor should you feel that others are here to live up to yours. Dumaan ka sa sarili mong landas. May iba't iba tayong daan sa buhay. Iba't iba tayo ng kahulugan sa tagumpay. Success is ultimately about spending your life happily in your own way. You don't have to be flashy to be impressive. You don't have to be famous to be significant. You don't have to be a celebrity to be successful. Alam mo ba, kahit ganyan ka lang kasimple, ay napakalaking halaga mo na sa mundong to. You just need to believe that and also believe in yourself. Manatiling magpakumbaba dahil balang araw, iaangat ka ng Diyos. Hindi dahil wala kang tagahanga ay wala ka na rin kwenta. Maraming sikat na tao pero sobrang depressed naman. Ibig sabihin lang yan, hindi ka sikatan ang kailangan mo. Number 9, hindi ka nag-iisa. Dito talaga tayo nasasaktan eh. Ewan ko kung bakit ibinabase natin ang kaligayahan kung may kasintahan tayo. Ibig sabihin na hindi mo kayang sumaya mag-isa. Gusto ko lang malaman mo, hindi naman tayo nag-iisa. God will always send someone. Maghintay ka lang sa blessing niya. Kung tungkol naman sa mga problema mo, hindi ka rin nag-iisa. Sa kalagitnaan ng malupit na sitwasyon, mas madali mong maisip
Bakit ako lang ang nagkakaganito? Bakit ang iba ay okay lang? Bakit ako hindi? Ganito rin naman ako noon. Normal lang naman ito sa mga tao. But the truth is, we are not alone in this game of life. We are all struggling in our own way. Ang dahilan kung bakit hindi natin alam ang problema ng iba, ay hindi naman nila pinapublic ang kwento nila. Siguro kung sasabihin lang nila sa atin ang problema nila, masasabi mo rin, hindi ka pala nag-iisa. Lahat tayo ay lumalaban sa iba't ibang pagsubok. Ang iba'y lumalaban sa kanilang physical na karamdaman. Ang iba'y lumalaban sa kanilang mental disorder. Ang iba'y lumalaban para makamove on. Ang iba'y nauuhaw sa spiritual. We are all in this together. No matter how embarrassed you feel about your own situation, know that there are others out there experiencing the same emotions. Kapag pakiramdam mong ikaw lang ang nahihirapan, isipin mo na may mas nahihirapan pa sa'yo. Kung desperado kang marinig kung meron ba talagang mas namumroblema pa sa'yo, pakinggan mo ako. Nakakaramdam din ako ng kalungkutan. At kung saan-saan lang tumatakbo ang aking isipan, pareho lang naman tayo. Pareho tayong tao. Pareho tayong may emosyon. Pareho tayong may iba't ibang iniisip. I care about many of the things you care about. Just in my own way, kahit naiintindihan kita. Tandaan mo to palagi. Kung matindi ang iyong problema, dapat mas matindi ka pa sa problema mo. Huwag mong hilingin na gumaan ang buhay mo. Hilingin mo sa Diyos na bigyan ka niya ng sapat na lakas upang malabanan mo ang lahat ng mabibigat na problema.